Available na sa trade si Giannis, mga idol. Eto na nga, marami ng mga kupunan ang naghahanda sa kanilang mga asset. Pagkatapos ng lottery draft, eto, inanunsyo kaagad ng Milwaukee Bucks na sila'y tumatanggap na ng mga offer, mga proposal para kay Giannis. Palpak nga ho ang kanilang NBA season. Sila'y nabigo kahit na mayroon silang mga magagaling na mga manlalaro, pero hindi pa rin po ito nang translate sa panalo o tagumpay. Yung kondisyon kasi rito ng Milwaukee Bucks ay makatanggap sila ng star level player at batang player at meron pang 5 draft picks. Kung maibibigay mo ang kanilang gusto at kung kanilang magugustuhan, papayag sila na i-trade itong si Giannis. Ginawang available na ng Milwaukee Bucks itong si Giannis pagkatapos ng lottery draft at paparating na rin po ang NBA draft mismo. Kaya doon pa lang ay kanilang nakita na kung sino-sino rito mga kupunan ang mayroong mga magagandang pick at pwede po nilang ipadala doon sa Giannis para makuha nila ito para sila'y makabingwit ng isang bagong bata, bagong prospect na kanilang matatrabaho. Given yung Boston Celtics, Miami Heat at yung San Antonio Spurs, pati ang Lakers sila'y interesado. Ngayon para sa Golden State naman, eto, pinag-iisipan na po ng Warriors na ipadala yung kanilang 11 pick at kasama ng mga players nila para kay Giannis. Pwedeng mangyari po ito mga idol, pero mukhang gusto ng Milwaukee Bucks na medyo mataas-taas yung kanilang pick na makukuha. Ngayon, considering din po sa value nitong si Giannis, manghihingi rin sila ng isang talentadong player. Most likely, pwedeng maisama dyan si Draymond Green, maisama rin po si Jimmy Butler. Kaya hindi po ito madali at pag-iisipan po ito ng Golden State Warriors mga idol sapagkat marami at malaki ang magbabago sa kanila. Nagrereklamo naman itong si Kelly Oubre Jr. sapagkat kahit na siya ay nag-average na ng 20 points per game sa season na ito para sa Sixers ay tila nilolobol pa rin siya ng mga NBA team sa free agency. Ibig sabihin nun ay mababa pa rin po ang kanyang value na kahit na mataas na ang kanyang numerong kinakamada at ina-average sa season na ito. Ito kasi yung mga rason kung bakit mababa pa rin ang kanyang kontratang natatanggap kahit na kitang-kita naman sa kanyang mga numero. Ayon sa datos na atin nakuha, itong mga numerong ito ni Kelly Oubre Jr. ay empty, walang laman sapagkat baliwala raw kung ikaw ay mag-a-average na malaking numero pero ang iyong kupunan ay natatalo naman. At defensive liability itong si Kelly Oubre Jr. Hindi siya marunong dumepensa at napaka-inconsistent. Kaya kung mapapansin nyo, mga short-term contract lamang ang ibinibigay ng kanyang mga kupunan dahil ayaw nilang mag-commit long-term sa kanya dahil sa kanyang inconsistency. Ayaw po nilang mag-commit sa isang player na hindi naman kayang buhatin ang kupunan at gumawa ng malaking impact. At syempre, sa pangkalatan ay nag-i-struggle siya sa kanyang shooting. Kaya ayaw ng NBA teams na mag-commit sa kanya. Sila'y natatakot at mayroon silang pagdududa.